Hays, tagalinis pa nga ng mga zombie. Ano bang kasalanan ang ginawa ko sa nakaraang buhay ko? Uf! Uf! Kapag kinalawang ang mga kasukasuan, may ipit na. Maaari pa bang maging mas katawa-tawa ang batas ng pisika sa mundong ito? Wala ka bang mata? Hinarangan mo ang daan ko. Young Master, ayon sa patakaran, ang pagpatay sa isang karaniwang apprentice ay may multa na 5 gintong barya. Ito po ang pambayad sa multa ninyo. Ang buhay ng tao ay nagkakahalaga lang pala ng 5 gintong barya. At multa lang iyon. Xiaobay o Xiaobay. Sa mundong ito, ang mga tao ay hindi talaga pantay-pantay. Kung sakaling hindi ko sinasadyang magalit ang mga Young Master na iyon balang araw, baka hindi man lang ako magkahalaga ng 5 gintong barya. Kailangan kong mabuhay at mag-isip ng paraan para makauwi. Ang babaeng humingiti sa akin ay si Kylie. Hindi sa gusto niya ako. Ganyan siya sa bawat lalaking may potensyal. Sa nayon namin, tinatawag siyang Reyna ng Pa-Fall. Ang lalaking ito ay si Young Master Gao Shai, isang mayamang tagapagmana at karibal ko sa pag-ibig. Ay mali, siya lang pala ang nag-iisip na karibal niya ako. Kamakailan lang, siya ay nagbayad lang ng 5 gintong barya para maayos ang lahat. Hindi ko siya kayang kalabanin, delikado. Malapit na ang kaarawan ng Panginoon. Naipamahagi na ang mga gawain para sa mga walang perang apprentice. Shen mo, sasama ka sa pangkat ni Young Master Gao Shai para pumasok sa kailaliman ng madilim na gubat upang paslangin ang madilim na mahiwagang puno. Kahit ang mga opisyal na apprentice ay kailangang mag-ingat sa bagay na iyon. Ang pagpapadala sa akin doon ay malinaw na isang misyong walang balikan. Ito ang token ng misyon. Gusto niya akong mamatay, pero hindi ako papayag. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kagalang-galang na Magujue. Papunta na ako sa madilim na gubat para isagawa ang misyon. Upang mas mapaglingkuran ko po ng mabuti ang ating guro. Humihiling po ako na makakuha ng isang tableta ng lakas ng isip. At ilang mga kagamitan sa pagpapatawag. May potensyal naman siya. Mabilis siyang matuto. Kaya niyang maging kahit man lang isang 2 antas na mago. Sayang nga lang at binangga niya ang pamilya Gao Shai. Mukhang lubos nang naunawaan ng batang ito ang kanyang sitwasyon. Naghahanda na siya para sa huling laban. Ito ang tableta para sa iyo. Tagumpay o kamatayan. Ang pinakamasama, burahin ang account at mag-restart. Base sa mga nalaman ko nitong mga nakaraang araw. Ang pagpapatawag ng isang necromancer ay nakasalalay sa ritual ng dugo. Nagsusunog ng mga alay para hilingin sa mga boss ng kabilang buhay na magpadala ng tulong. Ang problema, wala akong pera. Walang alay at walang espesyal na dugo. Isa lang akong hamak na walang-wala. Bakit naman ako papansinin ng mga malalaking boss na iyon? Pero mayroon akong teorya. Dahil kaya ng dambana na magpatawag sa iba't ibang dimensyon. Maaari ko kayang ibahin ang frequency para tawagan ang sarili kong bayan. Susubukan ko ito, itataya ko na ang lahat. Sugal para sa malaking panalo. Hindi matukoy na bagay. Bilis, Match 6. Abnormal ang trajectory. Diretsong patungo sa palasyo ng Chang'e. Pang-emerhensyang otorisasyon na magpaputok. Magsagawa ng saturation interception. Bigo ang interception. Nalagpasan na ng target ang huling linya ng depensa. Tinatayang babagsak ito sa bulwagan ng Yongning. Inay, saklolo, tulong. Lockdown ang palasyo ng Chang'e. Walang papasok at walang lalabas. Nagtagumpay ako. Sa wakas, nagtagumpay ako. Magandang araw, Comrade Shenmo. Nabasahan na namin ang iyong mensahe. Salamat sa iyong tiwala sa ating bansa. Mag-isa ka lang sa labas. Libo-libong milya ang layo sa tahanan. Tandaan na ang pagprotekta sa sarili ang pangunahing tungkulin. Panatilihing ligtas ang sarili. Para sa hinaharap, aasam-asamin ang araw na muli tayong makakonekta. Tinawag niya akong Comrade. Mula nang makarating ako sa impyernong lugar na ito. Ngayon ko lang naramdaman na may pag-asa pa akong mabuhay. Mga tropa, may masusandalan na tayo. Sa susunod na may mang-aapi sa atin, o magtangkang pumatay sa akin, ipararamdam ko sa iyo ang tinatawag na init mula sa aking bayan.
Ang nasa pinakasulong ay ang scout na tinatawag na Little 11. Magaling sa rekonosimiento. Mabait makitungo. Isang totoong mabuting tao. Ito naman ang personal na bodyguard ng blonde. Isang ranggong mandirigma. Kayang magpatumba ng 10 sa akin. Hindi ko alam ang pangalan niya. Ang nasa gitna syempre ay ang kapitan. Ng pangkat na ito, ang batang Panginoon ng pamilya Gaoshay. Syempre, mas gusto ko siyang tawaging Little Blonde. At syempre, hindi mawawala ang sanhi ng gulo na si Ellie. Kapitan Gaoshay. Sa lakas nyo, ang paggapi sa karilimang puno ng salamangka ay napakadali lang. Ako na isang baguhan ay talagang walang maitutulong. Maaari po bang payagan nyo akong mangolekta ng ilang halaman sa paligid? Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng makukuha ko. Hihi! Hoy, Ellie! Narinig mo ba yon? Tila ang maliit mong kaibigan na hinahangaan mo ay ayaw kang samahan sa pakikipagsapalaran. Sayang naman. Ipunin mo na iyang mga basurang balak mo. At sumunod ka ng maayos. Hoy, bata. Napakapanganib ng kagubatan. Nakapaghanda ka na ba ng huling habilin? Ako na kapitan ay magiging napakabait na ipapadala yon pabalik para sa iyo. Hahaha, ay pala. Wala ka na palang pamilya, di ba? Gusto mo bang magmagandang loob ako at ilibing kita kasama? Nang hangal mong kalarong kalansay. Masyado yatang lumalaki ang ulo ng batang Panginoong ito. Salamat sa sipag ng lahat. Naging matagumpay ang misyon. Ngayon ay oras na para kumuha ng gantimpala. Hoy, itim ang mata. Kunin mo ang puso ng puno ng salamangka. Ellie, baka may mga halamang gamot sa tabi ng pond sa timog. Pumunta ka roon at tingnan mo. Pumunta ka at protektahan mo si Ellie. Kawaawang bata. Mukhang tinanggap mo na ang iyong tadhana. Ano naman kung may talento ka? Ang tulad mo sa hanay ng mga alipin ng pamilya ko. Nakakahukay kami ng tumpok-tumpok taon-taon, hahaha. Ang pinakamahabang buto sa katawan mo. Gagawa kong tungkod na buto. Bilang aking trofeo. Tulad ng mahuhusay mong gawa, 11 na ang nakolekta ko. Ikaw. Ang magiging pang-12. Bakit ayaw mo akong tantanan? Wala akong anumang intensyon kay Ellie. Sige na, sige na. Dahil buong puso ka namang nagtatanong. Magiging napakabait ko para sabihin sa iyo. Tingnan mo kung ano ang nasa dako roon. Maliit na 11, halika rito at tapusin mo na ito. Anong balak mong gawin? Pasensya ka na, wala akong interes makinig sa monologo ng kontrabida. Ang manatiling buhay ang pinakamahalaga. Patawad talaga. Wala akong ibang pagpipilian. Inilayo niya kayo para lang patayin ako. Ayaw kong mamatay. Kaya kailangan kong isugal ang buhay ko laban sa kanya. Hindi na ako makakabalik pa. Ngayon, ang tanging mapupuntahan ko na lang ay ang kampo ng Six Leaves. Upang makalabas sa sakop ng kastilyo ng Black Crow. Bago iyon. Pakiusap, sumama kayong dalawa sa akin. Hindi ko alam ang daan. Kuya mo, hayaan mo na kaming bumalik. Sumusumpa akong hindi kita ipagkakanulo. Kapag bumalik ka, paano mo ipaliliwanag sa guro? Ang tungkol sa pagkawala ng iba. Isang araw lang, kapag nakarating na tayo sa kampo ng Six Leaves. Magiging malaya na kayo. Ah, bending ice ring. Lily, bumalik ka. Hindi ako pwedeng madamay sa kanya. Kung anong uri ng higante ang pamilya Gaoshay. Hindi niya talaga alam. Kailangan kong maunang magulat. Inosente ako. Saksi lang ako. Ah! Bakit mo siya pinatay? Hindi ko gustong patayin siya. Siya ang nagpilit na tumakas. Gusto niyang mamatay ka. Kaya dapat ikaw na lang ang namatay, buwisit. Hindi ko akalain. Isang simp ka pala. Dumating na may kasamang grupo. Umalis ng nag-iisa. Hey, estranghero. Ito ang kampo ng Six Leaves. Ang lupain ng dakila at marangal na tribo ng sentro ng Six Leaves. Dahil bago ka pa lang dito. Tiyak na kailangan mo ng maasahang gabay. Isang hinaharap na mandirigma ng tribo ng Six Leaves. Karangalan kong paglingkuran ka. Bantayan mo ng maigi ang kalansay mo. Kapag gumawa yan ng gulo sa kampo, sa iyo ko isisingil ang lahat. Bawal na bawal ang pumatay. Kung naghahanap ka ng gagamot sa sugat, nang matutuluyan para sa gabi, o bibili ng tiket sa barko para umalis, walang problema. Pumunta muna tayo kay Lolo Big Ae para magpagamot. Galing sa kastilyo ng Black Crow. Narito para magpagamot. Magpapagamot. 10 gintong barya kada gamot. Dapat cash. Kahit kulang ng 1 tansong barya, hindi pwede. 10 gintong barya. Pasensya na sa istorbo. Aalis na kami.
Bata, bibigyan kita ng payo. Mabuting huwag kang makisalamuha sa matandang necromancer na iyon mula sa kastilyo ng Blackcrow. Naalala ko na. Noong isang araw, may inasikaso akong grupo ng mga manlalakbay mula sa Hilaga. Parang may manggagamot sa grupo nila. Dadalhin kita sa kanila. Mahal na prinsesa, bilang prinsipado ng Fiki. Ika-22 tagapagmana ng Cloud Mist Ridge. Kailangan ninyong panatilihin ang sapat na disiplina sa sarili, upang mas mapangalagaan ang karangalan ng ating lupain. Opo, Tia Linda. Alam ko na po. Seremonya ng pagharap kategorya 21. Kapag humaharap sa mag-asawang Panginoon na may kapareho o mas mataas na ranggo na walang kaugnayan sa dugo, hindi dapat laktawan ang bawat hakbang ng proseso. Ang unang antas ng karangalan. Prinsesa, mag-ayos ng tindig. May dinalang necromancer ang gabay na centaur. Humihingi ng paggamot. Hala, ang galing naman. Totoong kalansay ba talaga iyon? Ang inyong kilos at tindig po, prinsesa. Wow, totoong buto nga. Aking prinsesa, hindi natin alam kung saan sila nanggaling. At may mga sugat pa sila. Kung ganoon, gamutin ninyo siya. Pumayag na ang prinsesa. Ngunit ikaw ang mananagot sa magiging resulta ng paggamot. Walang kinalaman kami rito. Walang bakas ng lason sa karaniwang palaso. Medyo malalim lang ang baon sa laman. Hindi naman malalang problema. Pakiusap na tawagin si Master Locke para tingnan ito. Bunutin. Ah! Tia Linda, tingnan niyo po bilis. Gumalaw ang kalansay na iyon. Maraming salamat po sa inyong paggamot. Magkano po ang bayad? Maliit na bagay lang iyon. Huwag mo na itong isipin. Maraming salamat. Walang anuman hanggang sa muling pagkikita. Kung gayon, hindi na ako mang-aabala pa. Hala, paalis na ang kalansay na iyon. Gusto ko ang mga kalansay. Sabi ko na nga ba, hindi ko talaga maintindihan ang panlasa sa ibang mundo. Dagdagan mo ang bayad, 3 pilak na barya. 4. 5 barya. Hay! 5 pilak na barya. Pasensya na, hindi ito ibinebenta. Hoy! Walang silbing bata. Ang sasakyang panghimpapawid na inarkila ng aming Cloud Mist Ridge. Kahit bigyan mo pa siya ng 1 gintong barya, hindi ka pa rin niya mangangahas na isakay sa barko. Aking mahal na prinsesa. Pakiusap po, itabi niyo ang inyong kuryosidad at kabutihang loob. Ang isang taong hindi alam ang pinagmulan. At isang necromancer ay hindi magiging mainam na kasama sa paglalakbay. Pasensya na, inarkila na namin ang buong barkong ito. Ginoong Kapitan, sapat na ba kung idaragdag ko pa ang mga ito? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong uri ng sining. Magkapareho ang dalawang disenyo. Imposibleng inukit ito gamit ang kamay. Ito ang inyong silid. Malaya kayong makakakilos dito sa bahagi ng hulihan ng barko. Pakiusap, huwag po kayong lalapit sa unahang bahagi ng barko. Kasama na ang inyong ipinatawag na nilalang. Isa itong napakahalagang regalo. Kung iuhandog ito sa sinumang Panginoon, ang kapalit na makukuha ay hindi lamang basta kayamanan. At ang disenyong ito ay hindi tumutugma. Saan yon ang anumang kilalang nilalang? Marahil ito ay isang totem. Isang simbolo ng pamana mula sa isang sinaunang pamilya. Guro Chenmo. Pwede ko bang makita ang iyong kalansay? Hindi pa nakakakita ng undead na nilalang ang aming prinsesa. Medyo curious lang siya. Kung maaari sana, pakiusap na kontrolin mo ang iyong ipinatawag na nilalang. Enye. Ang galing, paano kaya ito gumagalaw? May utak ba ito? Nasaan ang utak nito? Aking prinsesa. Ang mga undead na nilalang ay karaniwang walang utak sa pisikal na kahulugan. Hindi ba siya kailanman kakain? Hindi ba siya natutulog sa gabi? Hindi ba siya nakakapagsalita? Ginoong Kalansay, hoy hoy. Noong unang beses kitang makita, sugatan ka na. Heto, gamot para sa sugat mo. Mag-iingat ka na sa susunod, ha? Isa itong panlunas na nasa 5 antas. Gawa ito mula sa bukal ng buhay. Kaya nitong magligtas ng buhay. Itabi mo itong mabuti. Isang maliit na sandata. Bumubuga ito ng apoy, medyo mainit. Mag-iingat ka kapag ginagamit mo ito.
Kagalang-galang na Prinsesa Liu Shuang. Mula sa Northwind Westland, ang bone-crushing vanguard na si Mogru ay nagpapadala sa inyo ng taos-pusong pagbati. Tama na. Mga buwisit na insekto. Sinabi ng munting necromancer na iyon, na isa itong maliit na bagay na bumubuga ng apoy. Wikang Orsi, tika. Peiwen, ano ba talaga ang ginamit mo? Ano ang bagay na iyon? Iyon ang batang necromancer na sumakay sa lumilipad na barko. Isang pasasalamat para sa prinsesa. Ah, iyon ba ang ibinigay sa akin ng amo ng maliit na kalansay? Opo, mahal kong prinsesa. Iniligtas po kami ng inyong kabutihan. Huwag na kayong tumingin, protektahan agad ang pag-atras ng prinsesa. Patungo sa kastilyo ng Boulder. Anong nangyayari? Ginoo, may humaharang sa daan. Si Aobay, bumaba ka sa sasakyan. Ayoko ng gulo. Hahaha, ang gulo na mismo ang lumapit sa iyo. Hindi ikaw ang magpapasya. Huling babala, tumabi kayo. Ah! Sino sila? Bakit nila ako hinahabol? Ano ang sinabi mo sa kanila kanina? Bilang sagot sa inyo, Ginoo. Sa hitsura at kilos pa lang nila, mukha silang mga ligaw na grupo na nagtatrabaho ng palihim. Malamang ay tumanggap sila ng pabuya sa black market. O kaya ay kumuha ng pribadong trabaho mula sa isang pamilya. Para sa inyo po talaga sila, Ginoo. Maawa po kayo, Ginoo. Patawarin niyo po ako, sinubukan ko naman po silang pigilan kanina. Hindi po nila nirespeto ang ating kumboy. May pamilya po akong binubuhay. Tama na. Tumayo ka na riyan at magmaneho, bilisan mo. Ihatid mo ako sa lungsod ng Baishi. Mas mabilis, mas mabuti. Kaya mo sigurong matumba ng 800 beses sa isang araw. May naiwang gamit ang isang kaibigan. Mga kapatid, huwag niyo po sanang itago. Ipapakuha ko na ito ngayon din. Bibigyan ko rin ang bawat lamesa ng isang bote ng alak na black clam. Boss. Hinahanap ko si matandang John. Sumunod ka sa akin. Sa kilos mo pa lang. Hindi ka mukhang ordinaryong tao. Noong nasa bahay ka pa. Dahil sa ilang espesyal na dahilan. Nakatuon ka sa pag-aaral. Kaya hindi ka nagkaroon ng pagkakataong maging isang profesional. Isa ka ba sa mga mahuhusay na anak mula sa sangay ng isang malaking pamilya? Na lumabas para makipagsapalaran. Kailangan ko ng legal na pagkakakilanlan. May pagkakakilanlan ka na bilang mersenaryo. Tungkol naman sa pag-aaral sa tore ng Salamangkero. Kailangan mo nang sumubok sa sarili mong kapalaran. Ang mga kagamitang ipinagkatiwala nyo kahapon. Naibenta na po sa mga mapagkakatiwalaan at tahimik na tindahan. Ito po ang pera, pakitingnan nyo po. At nagdala rin po ako ng 2 gabay na hiniling ninyo. Tingnan nyo po muna sila. Nakaabante na sa ranggo sina Josie at Little John. Isang mandirigma at isang mamamana. Bagaman bata pa sila. Nakasama na sila sa ilang misyon ng lumang koponan. Malilinis kumilos. At matatalino rin. Kung ganoon, mag-impake na kayo at maghanda. Mag-impake na kayo ng mabilis. Humanda ng umalis. Ang pabuya sa black market mula sa pamilya Gaoshay. Inayos ko na para sa iyo. Malingking halaga ang nagastos ko. Pero pansamantalang wala nang tutugis sa iyo. Hindi ko maiwasang mamangha. May ibubuga talaga ang mga matatandang iyon. Kung hindi ang perang ito, ay baka hindi man lang nagastos kahit gustuhin natin. Maraming salamat po sa inyo. Maging alerto kayong lahat. Kumusta? Ako si
Tapos na ang seremonya ng pagtanggap ng mga alagad para sa taong ito. Bumalik ka na lang sa susunod na taon kapag nalaman mo na ang tamang petsa. May ganoon pa palang patakaran. Bahala na sila kung ayaw nila sa akin dito. Maghahanap na lang ako ng ibang lugar na masusubukan. Ay. Kailangan ko na namang maghintay para sa tinatawag nilang pagtanggap ng estudyante sa Tagsibol. Kalahating taon pa ang hihintayin. Sasayangin ko lang ba talaga ang oras ng ganoon na lang? Tara, maghanap muna tayo ng matutuluyan. Magkukulong muna ako para mag-ensayo pansamantalang panahon. Magpalit-palit kayo sa pagbabantay ng 24 oras. Triple ang bayad sa inyo. Tandaan ninyo hanggat hindi ako lumalabas. Walang sinumang papayagang pumasok sa silid ko. Makakaasa po kayo, masusunod ang utos. Gumaling na ang pinsala sa aking kapangyarihang mental noong nakaraan. Oras na para sumulat sa pamilya ko para ibalita ang lagay ko rito. Hindi ko alam kung ang mga nakatatanda sa bahay ay hindi mapakali at hindi makatulog buong gabi. Masyadong nagmamadali noong nakaraan. Kung hindi ako maghahanda para sa kanila ngayon, ng ilang lokal na produkto parang nakakahiya naman. Hindi naman ako ang tipo ng tao na nagpapahiya. Lahat ng tauhang nakaduty lumabas agad. Lumipat sa office area 3 at mag-abang ng utos. Translation team, external link team, expert team. Analysis team, pumunta na sa inyong mga pwesto. Level 1 response. Ang ibang grupo naman ay level 2 response. I-lock ng mga gwardiya ang lahat ng labasan sa opisina. Ipatupad ang pinakamataas na antas ng lockdown. Iulat sa Central Confidential Office. 0720 nagbalik na ang manlalakbay. Mula sa National General Headquarters. Nagbalik na ang manlalakbay. Napakadetalyado ng sulat ng manlalakbay. Ipinapaabot niya ang kanyang pagbati at pasasalamat sa mga pinuno. Sinabi niyang pansamalantala na siyang nakaligtas sa gulo. Ngunit may mga hadlang sa kanyang pag-aaral. Kasalukuyan siyang naghahanap ng bagong solusyon. Upang makabawi sa inang bayan. Nagpadala ang manlalakbay ng mga bagay na kaya niyang makuha mula sa kontinente ng Fangsing. Narito ang listahan ng mga bagay na kasama sa sulat. Mabuti, ipagpatuloy ang trabaho ayon sa nakatakdang plano. Opo. Director Lee. Ang asawa ko bang si Liu ay? Mayroon na ngayong bagong paraan ng paggamot na maaaring epektibo. Kailangan ninyong pirmahan agad ang pahintulot. Mabilis na lumilipas ang oras. Ano ba naman itong nangyayari? Pumirma ako nang hindi man lang nag-iisip. Hindi ba't sinabi nilang wala nang magagawa? Hindi ba't napagkasunduan nating huwag nang pahirapan si Papa? Bakit kailangan pa niyang magdusa ng ganito? Hindi man lang ipinaliwanag ng maayos kung anong klaseng paggamot ito. Basta na lang kaming pinapipirma agad. Bakit lumabas agad ang doktor? Ang papa ko, kumusta siya, buhay pa ba? Ikaw na bata ka. Huwag mo akong isumpa rito. Mabuting-mabuti ang lagay ko. Dalhin mo ang laptop ko sa kwarto ko. May mahalaga akong dapat gawin. Dumating din sa wakas. Magandang araw, Comrade Shenmo. Nabasang mabuti ang iyong sulat. Una sa lahat, nais naming ibahagi sa iyo ang isang mahalagang balita. Ang gamot na ipinadala mo sa amin ay nagligtas sa buhay ng isang dakilang siyentipiko. Napakalaki ng naitulong mo sa ating bansa. Sa ngalan ng Dongxia at ng buong mamamayan nito. Sa iyong walang sawang pagsisikap, na magpadala ng mahahalagang bagay mula sa kabilang panig ng kalawakan. Ipinapaabot namin ang aming pinakamataas na paggalang. At taos-pusong pasasalamat. Pasasalamat mula sa iyong inang bayan. Napakasarap sa pakiramdam, hindi ko mapigilan. Kailangan kong magpigil. Pero hindi ko talaga kaya. Nasaan na kaya ang munting prinsesa na nagbigay sa akin ng gamot? Kapag natapos ko lang ang mga gawain ko rito. Tatawirin ko agad ang mga bundok para hanapin ka. Napakamaalalahanin naman. May pera at may baril. Hindi na ako kakabahan. Talagang nag-alala ng husto ang inang bayan sa bahay. Baril man o pera. Panandali ang tulong lamang ang mga ito. Ang pagkakaroon ng isang nangungunang grupo ng mga eksperto na sumusuporta sa akin sa aking likuran. Ito ang aking pinakamalaking cheat code. Ginoong Chen, tapos ka na ba sa ginagawa mo? Tapos na. Nasaan si Little John? Sabihan mo siyang gumising at mag-impake ng mga gamit. Aalis na tayo. Kailangan nating magmadali papuntang lungsod ng Kings.
Ito ang pinakabagong modelo ng Micro-Expression Analyzer, kaibigan. Bawat galaw ng kalamnan sa iyong mukha at ang pagliit ng iyong balintataw ay hindi makakataka sa aking makabagong teknolohiya. Isa ba itong espesyal na palamuti? Tila wala akong maramdamang daloy ng mahika rito. Isang maliit na bagay lamang nagawa ng isang platero. Ginagamit upang subaybayan ang oras. Ginoong Direktor, alam kong hindi ninyo gustong pumunta rito para dumalo sa nakakabagot na salusalong ito. Sa totoo lang, ayoko rin namang pumunta rito. Kaya mas mabuti pang isang tabi muna natin ang mga walang kwentang pakikipag-usap at pag-usapan na agad kung maaari ba tayong gumawa ng kasunduan. Mukhang may pagdududa kayo sa aking kasama. Isa lamang siyang gabay na basta ko na lang kinuha sa lungsod ng Baishi. Kung mayroon kayong tanong, maaari ninyong itanong ng direkta sa akin. Ang pagiging tapat ay makakatulong upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Dahil ang oras ay mahalaga, hindi ba? Haha, pasensya na sa aking kawalan ng galang. Napakahaba na ng ating napag-usapan ngunit hindi ko pa naitatanong. Sino ang inyong kagalang-galang na ama? Ginoong Vincent. Ang aking pamilya ay wala sa federasyon ng SIU. At dahil sa ilang espesyal na dahilan, umalis na ako sa aming pamilya. Hindi sila magbibigay ng anumang tulong o puhunan para sa ating pag-uusap ngayon. Maliban na lamang kung may magtangkang pumatay sa akin sa lungsod ng Kings. Kung hindi ay walang magiging anumang ugnayan ang aking pamilya. Sa lungsod ng Kings, ang isang pamilyang hindi makakapagbigay sa iyo ng halaga ay mas walang silbi kumpara sa mga gintong barya sa aking bulsa. Hindi ba? Kung ipahihintulot ninyo, masyadong mababa pa ang inyong kasalukuyang antas. Ang magbayad ng napakalaking halaga para lamang makapasok ng mas maaga sa akademya. Ano ba talaga ang dahilan nito? Kung mas maaga akong makakataas ng antas, ang mga mapagkukunang makukuha ko ay magiging 10 beses. O 100 beses pa kaysa ngayon. Sa tingin ba ninyo ay hindi ako dapat magmadali? Gaya ng inaasahan sa isang nagmula sa marangal na pamilya. Kakaiba nga ang inyong mga pamamaraan. Ngunit ang hindi pagpasok sa itinakdang oras at ang pagnanais na mag-aral agad sa loob ng Mage Tower ay isang bagay na napakahirap gawa ng paraan. Nais kong malaman ang mga detalye. Walang pag-asa sa 3 malalaking akademya sa West Coast. Hindi ito isang bagay na mareresolba ng pera lamang. Naipaliwanag na ninyo iyan sa akin noong nakaraan. At lubos ko itong naunawaan. Ang maaari nating gawa ng paraan sa pagkakataong ito ay ang Preparatory Magic Tower ni Master Hal. Ang antas ng pagtuturo doon ay kilala ng lahat. At ang kakayahan ng Master ay talagang subok na. Sadyang hindi lang maganda ang kanyang kapalaran sa ngayon. Kaya pansamantala munang magtiis ang mahal na Ginoo. Ayon sa mga regulasyon ng federasyon, hindi pinahihintulutan ang pagpasok sa kalagitnaan ng semestre. Kung nais mong pumasok sa Mage Tower sa labas ng panahon ng pagtanggap sa tagsibol, mayroon lamang isang paraan. Ang palihim na pagpapalit ng pagkakakilanlan. Paano iyon gagawin? Papaalisin natin ang orihinal na estudyante upang ikaw ang pumalit sa kanyang pwesto. Ngunit hindi ito ganoon kadali na basta na lamang magpapalit ng tao. Ang lahat ng tao sa loob ng Mage Tower. Kailangang busugin ng pera ang bawat taong posibleng magbunyag ng lihim. Kapag may isang hindi nakakuha ng pera o hindi sapat ang nakuha, maaaring magkaroon ng malaking gulo. Kung ganoon, bakit may estudyanteng kusang aalis? Ang mga nakakapasok sa tore ng Salamanca ay hindi naman siguro kapos sa pera, di ba? Malayong-malayo ang hitsura nito sa akin. Ito ang patunay na gagamitin mo sa loob ng tore ng Salamanca. Ako si Roy. Tandaan mo ang pangalang iyan. Huwag na huwag mo itong ipagkakamali. Nasa grupong Wego ang 3 ako. Pagdating mo sa pinto, may kaklase na magpapasok sa iyo. Sumunod ka lang sa kanya. Siya na ang mag-aayos ng lahat. Tandaan mo, Roy. Huwag na huwag kang magkakamali. Tore ng Salamanca. Itong tinatawag nilang preparatoryong tore ng Salamanca ay parang pansamantalang inupahang lugar lang ng mga Salamangkero bago sila makapagtayo ng sariling base. Para magbukas ng isang may bayad na tutorial class. Roy, bakit ngayon ka lang bumalik? Kanina pa kita hinihintay. Iyan ang tirahan ng ating dakilang guro. Tandaan mo ito, kapatid. Hindi ka dapat lumapit doon. Ang kulay abong pader ay ang tirahan ng mga apprentice. Ang dilaw na pader na may tsiminyan naman ang kantina. At ang kulay tsokolating gusali sa harap ay ang akademya. Ang 3 lugar na ito, ang mga pinapayagang lugar para sa grupong Weiguang. Kapag lumampas ka sa hangganan, pagsisisihan mo talaga, seryoso. Halika na, pumunta muna tayo sa kantina. Kapag nahuli pa tayo, wala na tayong makakain. Ibalik ko muna ang mga gamit ko bago ako pumunta roon. Kumain muna tayo, kumain muna. Kapag nagpatumpik-tumpik pa tayo, kahit mumunang tinapay ay wala nang matitira. Naghihintay sa akin ang magandang kinabukasan sa di kalayuan. Kapatid, may isang bagay akong dapat ipaalala sa iyo. Ang namamahala sa ating grupong Wego ang 3, na siguro Morton ay medyo mahirap pakisamahan.
Paano mo nasabi? Galing sa mahirap na pamilya si Guro Morton. Pero napakatalino niya. Kaya lang, nagtamo siya ng malubhang pinsala sa isang aksidente noong kabataan niya. Kaya nawalan siya ng pagkakataong umangat ng antas. At napatalsik sa isang sikat na tore ng Salamanca. Pagkatapos niyon, lumala ang kanyang trauma sa isip at nawalan siya ng pera. Kaya naghintay na lang siya ng kanyang kamatayan. Mabuti na lang at iniligtas siya ng dakilang Salamangkero na si Her. Ngunit ang kanyang antas ay permanenteng huminto sa yuelon. At hindi na kailanman makakaangat pa. Kaya naman, hinding-hindi niya talaga. Gusto ang mga anak ng mayayaman. Yan sa pulsa personal na issue Pero mabuting tao naman ang ating guro. At seryoso rin siyang magturo. Kaya naman, naayos na ang lahat ng dapat ayusin sa loob. Mag-ingat ka na lang. Huwag mo lang siyang gagalitin. Guro, nakabalik na po si Roy. Walang sinuman ang nagtaka kung bakit biglang nag-iba ang hitsura ni Roy. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Vincent na ang buong tour, mula itaas hanggang ibaba ay kailangang suhulan. Hindi nga siya nagbibiro. Narito na ang lahat. Makinig kayong mabuti. Bagamat paulit-ulit ko na itong sinabi. Bibigyang diin ko pa rin ito muli. Ako si Morton. Ako ang namamahala sa pagtuturo ng pangunahing Salamanca para sa grupong Wego ang 3. Pangalawa, patas ang lahat dito. Dito sa aking klase, ang bawat isa ay may parehong oras. Parehong mga kagamitan. At parehong mga gayuma. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga sa lahat. Wala akong pakialam kung ano ang katayuan ninyo noon. Sa harap ko, walang silbi ang mga iyan. Kakayahan lamang ang aking tinitingnan. Ito ba ang basurang ipinalit? Para maging kahalili ni Roy. Narinig ko na wala daw siyang alam kahit ano. Hayaan mo siya. Sapat na ang pagiging suplado ni Guro Morton para pahirapan siya. Galit na galit ang matandang iyan sa mga mandaraya at masasamang paraan. Siguradong susulitin niya iyan sa pagsusulit bukas. Titingnan natin kung anong klase siyang tao pagdating ng oras. Magandang palabas to. Pustahan tayo, iiyak ba siya bukas o hindi? Ngayon ang pangkalahatang pagsusuri. Lahat ay kailangang dumaan dito. 2 sukatan, lakas ng isip at mana. Huwag ninyong subukang mandaya, Jeff. Mas tapat pa ang aparatong ito kaysa sa inyo. Mana 16.3 susunod. Lakas ng isip 17.1, mana 16.5. Lakas ng isip 158, mana 15.2. Alaynan. Lakas ng isip 4.2, mana 4.0. Hahaha, wow. Napakakatuwa naman ng nangyaring to. Ibang-iba sa inaasahan ang ipinakita niya. Hindi ko alam kung anong sorpresa pa ang susunod. Haha, sa ganitong kalagayan, medyo nakakawili at may abangan din. Tama din Mataas ba ang tingin ni Vincent sa taong ito? O sadyang pinapasok siya para ipahamak lang? Ipagpaumanhin po, Guro Morton. Naubos na po ang mga kagamitan ko sa meditasyon. Paano po ako makakakuha ng karagdagan? Sa kasalukuyang antas mo, kapag naubos mo ang ibinigay sa'yo. Sapat na yon para maging tapat sa mga magulang mo. Huwag ka nang mag-isip ng mga bagay na walang kabuluhan. Maaari kang bumili sa akin. Ngunit iba ang presyo. Nakalimutan ko, hindi ka naman siguro kulang sa pera. Kung ganon, 6 na pilak na barya bawat isa. Sige po. Gusto ko po sanang gamitin ang silid pagsasanay ng lampas sa nakatakdang oras. Magkano po ang singil? 5 pilak na barya bawat beses. 10 pilak na barya sa isang araw. Paano po kapag pambuwanan? 80 pilak na barya para sa 10 araw. Naging taong gumagamit na rin ako ng puhunan para magtamasa ng pribilehyo. Dati pala, galit lang ako sa pribilehyo. Dahil hindi ko lang ito makuha. Hayaan na, ginagawa ko naman to para maglingkod sa inang bayan. Sandali lang. Sa araw-araw na klase para sa mga tanong. Bakit kahit minsan ay hindi ka pumupunta? Ang aking mga batayan sa muling Salamanca ay nanggaling lahat sa inyong turo noong unang araw. Ang mga itinatanong nila ay hindi ko po talaga maintindihan. Saan ka natutong magsalamangka noong una? Sa isang kastilyo po ng necromancer. Pangunahing meditasyon at pagpapatawag sa dambana lang po ang natutunan ko. Walang hiya, ang mga masasamang kultistang yon ay inililigaw ang mga kabataan. Roy, kung gusto mo, pumunta ka rito tuwing hapon simula ngayon. Tutulungan kitang habulin ang mga nakaraang aralin. Akala ko noong una ay isa kang spoiled na mayaman. Ito ang sobrang bayad mo. Kunin mo pabalik. Salamat po, Guro. Isang karangalan po para sa akin ang makatanggap ng inyong personal na pagtuturo. Ang kahinaan ko sa batayan ay sarili ko pong problema.
Kaya sa tingin ko po ay dapat lang na magbayad ako ng karagdagang gasto sa inyo. Maling akala ata ang ginawa ko sa kanya. Ang tunay na kalikasan ng mga salamangkero ay ang mag-ipon ng espiritual na enerhiya sa pamamagitan ng meditasyon. Gamitin ang lakas ng isip upang bumuo ng balangkas ng magic spell. Sa pagsasama ng sariling mana at mga kagamitang mahiyain. Upang pagagalawin ang mas dakilang espiritual na enerhiya ng kalikasan. Hakbang-hakbang. Upang makamit ang sunod-sunod na reaksyon. Mayroon ako ritong ilang espesyal na timpladong gamot. Mawawala nito ang pagod ng isip pagkatapos ng meditasyon. Kilala mo na siguro ang pagkatao ko ngayon. Kung nagtitiwala ka sa akin, maaari mong subukang gumamit ng kaunti. Maraming salamat po sa inyo. Magkano po ito? Ako po ang nagtimpla nito. Bakit pa kailangang magbayad? Kung hindi niyo po tatanggapin ang bayad, hindi ko na po ito kukunin. Kung sa sarili kong mga kamay, ay mapapalaki ko ang estudyanteng ito hanggang sa antas ng muunring. Baka sakaling matulungan ko siguro hal, na maitayo ang pangunahing tore ng mahika ng higit sa 3 palapag. Tingnan ninyo ang ginawa ninyong mga spell model. Lihis na lihis ng ganito. Kinain ba ng mga goblin ang utak ninyo? Roy, halika rito at tulungan mo ako. Gumawa tayo ng demonstrasyon para sa Glimmer spell model. Ito ang tinatawag na standard model. Ito ang modelo na maaari mong direktang iukit sa mga Magic Stone tablet. Kahit na sa ngayon, ang lakas ng isip ni Roy ay wala pa sa kalingkingan ng sa inyo. Pero lakas loob kong sinasabi. Basta't ipagpatuloy niya ang ganitong ugali sa pag-aaral. Hindi niyo na siya maabutan sa hinaharap. Tingnan ninyo ang gawa ng iba. Tapos tingnan ninyo ang sa inyo, ano ba itong ginawa nyo? Nanaginip pa kayo tungkol sa mga kasintahan ninyo habang nagkaklase. Ang mga taong mas mayaman sa inyo ay mas nagsisikap pa. Tapos kayo, may gana pa kayong magtawanan at magbiro rito. Nasaan ang kinabukasan ninyo? Sa basurahan ba? Pare, galing kaya ako sa impyernong 3 taon ng high school. Ang ganitong hirap. Sisiw lang sa akin. Ayos ang mga basic skills niya. Magaling, may potential siya. Teka, paano nangyari yon? Ito ay, ibig kong sabihin, manahimik kayong lahat. Ah! Grabe, ang tindi magtago ng galing ng batang ito ah. Ah! Paano niya natutunan ang 3-line separation sa loob lang ng isang araw? Imposible talaga to. Nanaginip ba ako? Ang taong ito, ibang-iba talaga ang antas sa atin. Kahit napakagaling ni Chen mo. Nakita mo ba ang mukha ni Guru Morton? Sa laki ng nganga niya, pakiramdam ko. Kasya na ang isang dambuhalang itlog ng kalapati mula sa kapatagan ng taya. Ha. Haay, hindi na rin kita matuturuan pagdating sa bagay na ito. Pero hindi ko iminumungkahi na. Mag-aksaya ka ng masyadong maraming oras dito. Sapat na ang makagawa ng 4-line split. Ituon mo na lang ang pansin mo sa pagsasanay ng iyong sariling lakas. Mas mabuting bilisan mo ang pagpapalakas ng iyong isip at kapangyarihan ng mahika. Sige po, maraming salamat po, Guro. Buntong hininga 4-line split. Kailan kaya ilalagay ng panig ng Blue Star ang mga gamit sa biyakon? Para makuha ko na ito anumang oras. Sa wakas, hindi ko na kailangang magmukhang tanga na naghihintay lang sa harap ng Magic Circle. Pakiusap, tanggapin ninyo ang badge ng koponan ng Mountain Vine. Dati wala akong alam sa mahika. Kaya natatakot akong baka may tracking mark ito. At hindi ko ito may padala pa uwi. Ngayong tapos na ang basic class ni Guru Morton. At napatunayang ligtas naman. Oras na para pag-aralan ng bansa ang mga bagay na ito. Ang mga potion at materyales na ibinigay ni Guru Morton. Nasubukan na ni Kato para sa akin ang recovery potion. Medyo hindi lang maganda ang lasa. Lasang bulok na ugat ng puno na may kasamang puti. Pero napakabisa talaga ng epekto nito. Lahat ng kapaligiran, mga nakatalang datos, video at mga tala sa pagsasanay. Bawat natutunan ko ay malinaw kong naitala. Hindi lang ito para sa sarili kong pag-aaral, kundi para maipadala rin ang mga ito pabalik. Mas matatalino naman ang mga eksperto doon sa atin kaysa sa akin. May kaunting espasyo pa.
Huwag sayangin, huwag sayangin. Ilang dakot ng lupa. Ilang piraso ng bato. Kahit papaano, mga sample pa rin ito ng lupa mula sa ibang mundo. Heh! Aba! 1.8 kilo, mas mababa pa ito sa nakolektang lupa sa buwan sa isang pagkakataon. Ayos, natanggap na ng sariling bayan ang mga kargamento. Higit 4 na po araw na. Ayon sa ginawa ng nakaraang manlalakbay. Kahit na unang beses palang gumamit ng pampasiglang gayuma, hindi dapat ganoon kahaba ang panahon ng paggaling. Bakit napakahaba ng panahon ng paggaling? Hindi kaya sila nasugatan? At lubhang nangangailangan ng saklolo. Kalokohan. Pagtutugma ng senaryo ng paggamit ng mga pangunahing parameter. Walang kahit anong indikasyon ng mga kinakailangan sa platform. Gusto ba nilang magdisenyo kami ng nakapikit ang mga mata? Inhinyero Xu, kailangan ko po kayong paalalahanan. Ito ay isang utos ng disenyo mula sa militar. Hindi lang ito isang simpleng panukala. Dapat igalang ng siyensya ang mga objetibong batas. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Ang misyong ito, maliban na lang kung mapabilang ka sa mga pangunahing proyekto ng pananaliksik sa Dongxia. Kung hindi, hindi ko maaaring aksayahin ang mahalagang oras ko. Sa ganitong kakatuwang proyekto. Sige po, maghintay po kayo ng sandali. Magiging bahagi na siya nito sa lalong madaling panahon. Ginoong Xu, ito ang pinakamataas na otorisasyon mula sa Komite ng Estratehiya. Simula ngayon, lahat ng mapagkukunan sa buong bansa, basta't banggitin mo lang, ay walang kondisyong makikipagtulungan. Walang limitasyon ang budget. Isa lang ang hiling. Magbigay ng tapos na produkto ayon sa pangangailangan sa pinakamabilis na panahon. Ipinagkakatiwala ko ito sa inyo. Naiintindihan ko po. Nahanap na ang maliit na necromancer na iyon. Ang kaibigan niya. Alam kong nasaan siya. Pero kailangan muna nating makuha ang kanyang pahintulot bago ibunyag ang kanyang kinaroroonan. Mabait pala ang batang ito at marami siyang kaibigan. Kung ganoon, maghintay muna tayo. Sakto habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bantay mula sa tahanan. Humahanda na tayong bumalik. Titingnan natin kung pwede natin siyang mabisita ulit. Kung makikita ko pa siya, gusto ko ulit tingnan mabuti ang kanyang kalansay. CJ, masusunod ang gusto mo. Titingnan natin kung pwede natin siyang maimbitahan pabalik sa Cloud Mist Ridge. Sa oras na iyon, pwede mo na siyang tingnan hanggat gusto mo. Napakaganda naman yan. Isang baguhang mag-aaral. Na hindi man lang isang ganap na salamangkero. Ang batang iyon. 3 pangkat na ng mga tao ang hindi man lang nadala ang ulo niya rito. Mga walang silbi. Malinaw na ang takbo ng mga pangyayari. Ang tagapamahala ng ugnayang panlabas ang nagnakaw ng komisyon. At gustong samantalahin ng kanyang karibal ang pagkakataon para pabagsakin siya at umagaw sa posisyon. Kaya naman ibinunyag nito ang pagkamatay ng ika-19 na batang Panginoon. Hindi mo ba nakikita na ang mga basurang ito ay ako ang pinupuntirya? Pinupuntirya nila ang karapatan ko sa pagmamana. Naiintindihan mo ba? Bago pa magtanong at manisi ang aking ama, dapat mong ayusin at linisin ang gulong ito para sa akin. Pumunta ka at tawagin ang bisi-kapitan ng pangkat ng patrolya sa lungsod ng Hiyaw. Mag-ayos ka agad ng mga tauhan. Pumunta ka agad sa Xiu. Huwag mong hayaang makalayo ang batang iyon. Huwag kang manghinayang sa pera. Ayusin mo agad ito ng malinis. Masusunod po. Tinulungan mo pa talaga siyang tumakas. Hindi ba ganap na gumagana ang utak mo? Munting basura. Dapat kang magpasalamat sa pagiging mapagbigay ng pamilya Gaoshay. Dahil kung hindi, wala ka man lang karapatang gawing inihaw na karne. At kainin ko. Baka mahawa pa ako sa katangahan mo. May paraan na ako para iligpit siya. Humihingi po ako ng paumanhin. Puno na ang mga kwarto. Bumalik na lang kayo bukas. Punuin mo ang lalagyan ng tubig. Hahaha. Tingnan mo yung maputing puwit na iyon. Lilipad na agad. Nagmamadali ako. Isang mahigpit na patakaran sa industriya ng makinarya na huwag maglayag kapag umuulan. Hindi pwedeng umalis, hindi talaga pwedeng umalis. Huwag ka ng maraming satsat kung hindi pa tayo aalis. Pananagutin kayong mga duwende ng aking kaharian ng Elfsong. Sa kasalanan ng pagkaantala ng mahalagang misyon at pagpapataka sa isang pugante. Ang kabayaran pa lang na ito ay hindi sasapat kahit ibayad pa ang buong kita ng lungsod ng Hiyaw sa loob ng ilang taon. Kahit na matapos ko ang misyon, hindi pa rin ako hahayaang mabuhay ng panganay na Panginoon. Iligpit ang mga gamit. Tawagin mo ang mga kapatid na pinagkakatiwalaan mo. Hahabulin at papatayin din natin ang hamak na magnanakaw na iyon.
Kabundukan ng Six Leaves. Kung hindi dadaan sa Six Leaves, at hindi papasok sa Xiu, walang makakaalam kung saan natin sila hinabol. Ang pabuya na ito, 3 alon ng mga humahabol. Lalong lumalakas ang mga ipinapadala nilang tao. Lalong lumalaki ang nagagastos na pera. Pero kahit anino nila ay hindi pa natin nakikita. Tickpot. Isama mo ang lahat ng 6 mong may ranggong kabalyero. Umikot kayo sa lambak ng Ironbak, at dumiretso sa Xiu mula sa silangang bahagi. Sa pagkakataong ito, ayaw ko nang magkaroon pa ng anumang aberya. Sa tulong na walang pag-imbot ni Guru Morton, madali kong naipasa ang paggising ng aking kapangyarihang espiritual. Ang summoning circle ngayon ay maaari nang magpatawag ng mas mabibigat na bagay. Gaya ng inaasahan, napakalakas talaga ng kapangyarihan ng pera. Ang grupong Shimmer Tres ang pinakamatalik kong kaibigan ngayon. Ako ang nagbabayad, sila naman ang nagbibigay ng lakas at teritoryo. Dahil sa maliit na weather station na ito, makakakalap na tayo ng mas maraming impormasyon para masuri ng ating bansa. Ito ang otomatikong taga-kolekta ng sample na ipinadala mula sa Blue Star. Saan man ito dumaan, lahat ng hindi pa naitalang spectrum at mga bagay na may kakaibang katangian ay kukunin ito. Para sa mga buhay na nilalang, maaari itong maghagis ng lambat, magpakawala ng kuryente at magturok ng pampatulog. Kamukhang-kamukha nito ang isang masipag at matyagang manggagawa. Kaya lang kung minsan ay sumusobra ang tiwala sa sarili. Sobra na ito sa kakayahan natin, kapatid. Roy, may nagpadala ng sulat para sa iyo. Roy, may nag-imbita sa iyo. Sa wakas, dumating din. Ginoong Chen. Pinagmadali ako ng lolo ko na pumunta rito araw at gabi. Hinapan ka ng mga tao mula sa Cloud Mist Ridge. Humingi ng tulong si Kapitan Pei Wen sa grupong mersenaryo ng Luke. Hindi nangahas ang lolo ko na magpabaya. Kaya pinapunta muna niya ako para alamin ang opinyon mo. Salamat sa iyong pagsisikap. Ginoong Chen mo, kung hindi dahil sa sandatang ibinigay ninyo. Baka hindi ako nakaligtas sa mga kaaway sa pagkakataong ito. Kahit ano pa man ang mangyari, kailangan ko talagang pumunta rito para magpasalamat. Ginoo, kahanga-hanga ang iyong pananalita. At napakadisente ng iyong kilos. Nagtataka ako kung mula sa ang pamilya kagaling. Hindi naman sa ayaw kong maging tapat. Kundi dahil mag-isa lang akong naglalakbay para gumawa ng sariling pangalan. At wala na akong kinalaman sa aking pamilya. Ayaw kong isipin ng iba na umaasa lang ako sa aking pamilya. Sa halip, ako ang dapat magpasalamat sa prinsesa. Mayroon akong guro na may malubhang karamdaman. At gumaling siya dahil sa mga halamang gamot na ibinigay sa akin ng prinsesa. Sa ngalan ng aking guro, nagpapasalamat ako sa kabutihan ng prinsesa sa pagbibigay ng gamot. Maaari ko bang itanong? May natitira pa ba kayong ganoong uri ng tableta mula noong nakaraan? Gusto ko sanang maghanda pa ng ilan para sa aking iginagalang na guro. Ipagpalit. O bilhin, madali akong kausap. Meron po. May 4 pa po akong natitira. Lahat ng ito ay ibinigay sa akin ng aking tiya. Itatabi ko ang isa para sa sarili ko. Ibibigay ko sa inyo ang 3, ayos lang ba? Sige, walang bawiyang usapan. Babalik muna ako para kunin ang mga gamit ko. Prinsesa, pumili lang kayo ng kahit ano. Roy. Aalis ka na ba talaga? Hindi po ganoon, guro. Marami pa po akong bagay na hindi natututunan. May pagsusulit pa sa katapusan ng taon. At pagkatapos nyon ay kailangan ko pang. Roy, umalis ka na. May nagawa po ba akong mali? Roy, napakahusay ng iyong ginawa. Sa lahat ng aking mga estudyante, hindi ang talento mo ang pinakamataas. Ngunit ang iyong kasipagan, ay ngayon ko lamang nakita sa buong buhay ko. Naisip ko pa ngang ipakilala ka kay Guro Hal. Ngunit ano po, Guro? Hindi malinis ang iyong pagkakakilanlan. Ang proseso ng iyong pagpasok ay seryosong lumabag sa batas. Ito ay magiging isang dungis sa buong buhay mo. Kapag dumating ang araw na naging dakilang tao ka na, gagamitin ito ng iyong mga kaaway para atakihin ka. Bata, tandaan mo ito. Hindi masama ang iyong talento. Sa sipag mong iyan, nakatadhana kang maging isang dakilang maharlika sa hinaharap. Dapat kang lumakad ng may dangal at maging matuwid. Dahil may kakilala kang mga maharlika mula sa ibang bansa. Pumunta ka sa kanila. Pumasok ka ng malinis sa isang tore ng dakilang salamangkero. Lumakad ka ng may taas noo. Ang iyong guro ay nasa ika-4 na antas lamang. Limitado lamang ang kaya kong ibigay sa iyo.
Talagang nanghihinayang akong umalis ka. Ngunit kailangan mo nang umalis ngayon. Mas mabilis, mas mabuti. Guro, dalhin mo itong 2 kwaderno. Ang isa ay ang aking mga natutunan sa mahika sa loob ng maraming taon at ang isa naman. Alam kong hindi mo makalimutan ang tungkol sa pagpapatawag ng mga patay. Hiram ko ang kwaderno ng salamangkero ng mga patay mula sa pangkat ng suguang. At kinopya kita ng isang kopya. Salamat po sa inyong paggabay, guro. Bago ka lumabas, dumaan ka muna sa silid ng mga gamot. Naghanda ako ng mga materyales para sa iyong pagsasanay. Tandaan mo, hindi kita kailanman nakita. At hindi mo rin ako kailanman nakita. Huwag na, itabi mo na lang iyan para sa sarili mo. Sa lumang patakaran, hindi ka tumatanggap ng pera. Wala akong hihinging kapalit. Tanggapin mo ang perang ito. Ang iyong pinapangarap na. Tore ng mahika ni Guro Hal ay may balita na. Roy, malamang ay hindi mo nagagamitin ang pangalang ito sa hinaharap, hindi ba? Maaari mo bang sabihin sa akin ang tunay mong pangalan? Ako si Chenmo. Chenmo. Guro. Paalam po. Paalam, estudyanteng Chenmo. Kapitan, sumang-ayon ang maliit na salamangkero na sumama sa atin. Kasalukuyan niyang inililipat ang kanyang mga gamit dito. Napakabuti naman kung ganoon. Salamat. Ang bagaheng ito ay mas marami pa kaysa sa dala ng prinsesa. Inilipat ba niya ang buong bahay niya rito? Hahaha. Maaari pa bang magtago ng mga bagay sa loob ng tiyan ng kalansay? Ito ang aking kahadiyero. Ano ito? Isang tubo. Ang utang na loob ko sa 2 beses na pagbigay ng gamot ng prinsesa ay itatanim ko sa aking puso. Ang mga bagay na ito, pumili lang kayo ng kahit ano. Isa itong tubo na kayang magpaputok ng mga bala. Wala namang kwerda sa loob nito. Paano ito nakakapagpaputok? Ginagamit ang paglawak ng gas para maiputok palabas ang bala. Ibinubuga pala ito gamit ang hangin. Medyo kawili-wili nga. Pero napakaliit naman ng balang ito. Gaano kaya ito kalakas? Kung ganoon, tingnan mo naman ito. Pareho ba ito sa ibinigay mo noong nakaraan? Malaki ang pagkakaiba nila. Mayroong pang-atake at pandepensang dermite. Magkaiba ang gamit at epekto ng bawat isa. Kung kukuha ako ng mga granada, ilang piraso ang pwede kong makuha? Dahil 2 beses nagbigay ng gamot ang prinsesa. Maaari ko nang ibigay ang lahat ng ito sa inyo. Kung hindi pa sapat, hihingi pa ako sa dakilang. Dakilang industrial na daigdig. Iyon ba ang hari ng makinarya na sinabi mo kanina? Pareho lang naman yon. Napakagaling, kapatid. Kung ganoon, hindi na ako mahihiya sa iyo, kukuha na ako. Tunay na hindi karaniwan ang batang ito. Kapag nagkita ang mga maharlika, dapat munang mag-alis ng sombrero bilang paggalang. Tumingin sa mga mata. Huwag lumingon sa kaliwat kanan. Huwag sumulyap ng patagilid sa pangunahing panauhin, upang ipakita ang pantay na paggalang. Walang mali kahit isang salita. Prinsesa. Ang kabanata tungkol sa pagkakasunod-sunod ng upuan sa piging sa gitnang bahagi. Ang pangunahing panauhin ay nasa hilaga na nakaharap sa timog. Ang pangalawang panauhin ay nasa kanluran na nakaharap sa silangan. At ang may-ari ng bahay ay nasa silangan na nakaharap sa kanluran. Ikaw. Nagawa mo nga talaga. Siyempre naman. Opisyal Linda. Napakagaling ko kaya. Chenmo. Napakabisa ng paraan mo. Turuan mo ulit akong magsaulo ng libro bukas, ha? Susubukan kong maglaan ng oras. Dapat mo akong tulungan. Basta tinulungan mo akong maisaulo ang mga libro. Ang lahat ng gamot na ibibigay sa akin ang tiyak ko sa hinaharap, ay ibibigay ko sa iyo. Kagalang-galang na mahal na prinsesa. Isang malaking karangalan ang maglingkod sa inyo. Dapat mong tuparin ang iyong pangako, ha? Huwag na kayong mag-abala pa, prinsesa. Dahil taos puso kayong nangako. Ay dapat nating isa katuparan ang gawaing ito. Sige na, sa iyo na ang lahat ng gamot sa hinaharap. At ikaw na ang bahala sa pagpapasulo ko. Sapat na ang 50 taon. Naisulat ko na ang sugnay para sa prioridad na pagpapalawig ng kontrata. Automatiko itong gagana kapag sapat na ang aking lakas sa takdang panahon. Ang monopolyo sa ruta ng mga estratehikong suplay ay nakuha ko na. Unang tuntunin sa etiketa ng maharlika. Alainan. Kapag humarap sa pinuno, kailangan. Mundang umatras ng 3 hakbang bago yumukod. Ito, Yathan. Ipakita iyan, iabot mo rito. Kautusan mula kay Hyacin, ang panganay na anak ng pamilya Gaoshay. Palabasin ang mamamatay taong si Chenmo para harapin ang kanyang parusa. May kaunting alitan kami ng pamilya Gaoshay.
Baka ako ang pakay nila. Maghahanda muna ako. Babalik ako agad. Dapat ko bang bihagin ang batang babaeng ito? Hindi pwede, kahit nakakahiyaman sa kanila. Naghihintay pa rin ng balita sa akin ang pamilya ko. Hindi ako pwedeng mapahamak. Kapag nakalampas ako sa pagsubok na ito, babawi na lang ako at babayaran sila ng higit pa. Pinapalayas ko na sila kay Peiwen. Nasa labas pa rin yung malaking mama. Sumisigaw at gustong managot ka daw. Yev, sinabi ko na kay Peiwen. Kapag nanggulo pa sila, itali sila at itapon sa ilog para ipakain sa isda. Huwag kang mag-alala. Ikaw kaya ang guro na magtuturo sa akin magsaulo ng libro. Sige noong tiyan mo ay panauhin ng ating prinsesa. Ayaw namin kayong pansinin nung una. Pero ang pagiging walang modo ng pamilya Gaoshay, dapat lang linawin bilang kapwa natin maharlika. Umasa kayong huwag nang manggulo pa. Mga kabalyero ng pamilya Gaoshay, ang inyong batang Panginoon ang nagtangkang pumatay sa akin. Napilitan lang akong ipagtanggol ang aking sarili at lumaban. Kapag natapos ko ang mga gawain dito sa Federasyon ng Seoul, ihingan ko rin kayo ng paliwanag. Una, pinapatawan ko kayo ng sala sa hindi maayos na pagpapadakila ng inyong pamilya. Sa pagpaparaya sa malupit na pag-ugali, at sa pagpatay ng mga walang kasalanan. Gumamit kayo ng maruming paraan kasama ang mga mersenaryo para kubkubin ang anak ng maharlika. Pangalawa, hindi marangal ang pamamalakad ng inyong lupain. Naglagay kayo ng pabuya sa ilalim ng lupang pamilihan. Walang habas ninyong yapakan ang kasunduan ng kontinente at ang batas ng federasyon. Trinato ninyo ang hari at maharlika na tila walang halaga. May batas ang bansa. May kasunduan ang mga maharlika. Ngunit ginamit ninyo ang sariling parusa kapalit ng pampublikong batas. Isa kayong malaking kahiya-hiya sa mga maharlika. Pang-apat. Ako. Maniningil din ako ng buo sa pamilya Gaoshay. Chen mo, umalis ka na. Bilisan mo na ang pag-alis. Ginoong Chen, nagsimula na ang gyera sa timog. Bilang mga miyembro ng lupain, kailangan naming bumalik agad para makipaglaban. Maging lubhang mapanganib ang daang ito. Hindi ka naman mamamayan ng prinsipado ng Fiki. Maghanap ka ng ligtas na lugar na pagtataguan. O kaya ay gumawa ka ng paraan para makabalik sa inyong pamilya. Mas ligtas yon. Nga po, pagkatapos ng gyera. At upagin mong hanapin ako Nangako ka pa namang tuturuan mo akong magsaulo ng libro. Habang tumatagal ako sa mundong ito, lalo kong nararamdaman ang iba't ibang mukha nito. Ang mga tao sa Cloud Mist Ridge. Ang pinakamabait na grupong nakilala ko. Kung hindi ako makakarating dito mula sa kampo ng Six Leaves. Sa totoo lang, wala naman talaga akong mapupuntahan. Saka nandyan pa yung mga buntot ng pamilya Gaoshay. Hindi rin ako makakaalis. Hindi ka na nila abalahin pa agad. Nagsimula na ang gyera. Paano nila papayagang magkaroon ng elite squad? Ng kalaban sa likod nila? Gagawin ko lang tong pabor sa iyo. Madali lang naman to. Payaunin niyo na kami. Isinusumpa ko sa karangalan ng isang kabalyero. Hindi na kami susunod pa. Payaunin niyo na kami. Ah. Bakit? Bakit? Nagsimula na ang digmaan sa pagitan ng Elfsong at Fiki. Magkalaban na tayo. Sila ay opisyal na hukbo ng kaharian ng Elfsong. Ang maliit na marka ng kalasag na iyan ay hukbo ng lungsod ng Wangshan. Kaya nitong mag-reconnaissance ng real-time. Nakakapag-record at playback ng screen. Pwede ring freeze frame at zoom in. Sobrang lupit gamitin sa martsa at pakikipaglaban. Tinatayang mayroong kahit isang platoon ng infantry. Mga 120 katao higit kumulang. Ayon sa sistema ng militar ng Elfsong, ang kapitan ng platoon ay karaniwang nasa ikalawang antas ng propesyon. Kaya natin silang talunin. Pero ang problema ay ang lupain. Nasa kanila ang ganap na kalamangan sa lupain. At may mga bantay pa silang nagbababala. Hindi tayo makakapagtago sa bukas na lupain sa gitna. Kaya kong tiisin ang mga atake. Pero ang mga kasamahan ko sa likod, hindi kakayanin. Kaya mauuna muna akong sumugod mag-isa.
para magulo ang kanilang depensa. Sumunod agad ang mga gwardiya. Paano kung hindi ka makalagpas? Kapag hindi ako nakalagpas, ibig sabihin ay mayroon din silang mga mataas na antas ng may kakayahan. Hindi ko masisiguro kung makakabalik pa ako. Kung makakabalik ako, maghahanap ulit tayo ng pagkakataon. Kung hindi ako makabalik, bumalik agad kayo sa Federasyon ng Seoul. Hindi ganoon kadelikado ang lupain doon. Baka may pagkakataon pa kayong lumikas at tumakas. Sa oras na iyon, ipaubayan na natin sa tadhana ang lahat. Nga pala, 2 araw na lang. Magagamit ko ng muli ang kakayahan ng aking altar ng pagpapatawag. Ang galing mo talaga, Guru Chen mo. Gusto ka kaya ng gusto ng dakilang Panginoon sa kabilang panig. At padalhan ka ng isang sinaunang dragon. Gusto mo lang talaga ng mga buto, hindi ba? Kahit na ang pamilya ni Ginoong Chen ay may kaunting koneksyon sa kabilang panig. Hindi pa rin sila magpapadala ng isang sinaunang dragon. Hindi rin naman iyon makakayanan ng isang maliit na apprentice ng mahika. Kung mayroon lang sanang mas marami pang granada tulad noong nakaraan. May 70% akong katiyakan na makakalagpas tayo. Kung ganoon, maghihintay tayo ng 2 araw. Magpahinga at maghanda ang lahat sa pwesto. 3 antas ng alerto. 2 araw, cyber na monarka. Sa pagkakataong ito, bigyan mo ako ng lakas para sirain ang harang na ito. Tapos na ang paggising ng enerhiyang espiritual. Nabuksan na ang lawa ng elemento. Sa pagkakataong ito, maaari ko nang gamitin ang panlabas na enerhiyang espiritual para tumulong sa pag-teleport. Kaya ko nang magdala ng daan-daang kilo ng mga supply mula sa aking tinubuang bayan ng sabay-sabay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ano ang ibinubulong niya? Baka isang orasyon. Ang ganda ng pagkakabuhos. Dakilang cyber na monarka. Emperador ng makinarya. Panginoon ng walang hanggang kidlat. Kagalang-galang na bakal na walang takot. Pinuno ng katalinuhang batay sa silikon. Dakilang propeta ng teknolohiyang quantum. Komandante ng malawakang pagsabog ng nuklear. Diyos ng industrial na Cthulhu. Anong uri ng mahika ito? Sa hitsura nito, mukhang isa itong sinaunang ritual ng sakripisyo. Talagang naglaho nga siya. Guru Chen mo. Ayos ka lang ba? Dahan-dahan sa pag-inom, dahan-dahan. Ay, natapon. Pasensya na. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Magsalita ka naman. Ubo. Ayos lang, nagtagumpay ang ritual ng pagpapatawag. Kailangan nating hintayin ang tugon ng kataas-taasang nilalang. Mangangailangan ito ng kaunting oras. Salamat sa iyong pagpupursigi, Ginoong Chen mo. Kung aarte ka, dapat mong panindigan hanggang dulo. Ang pinagmulan ng kabataang ito ay mas malalim pa kaysa sa inakala ko. Hindi nga nagkamali, ang ating prinsesa ay isang 2 antas ng mandirigma ng espada. Countdown. Gagamit ng mga bombang puting pusporo para ubusin ang kanilang puwersa. At gagamit ng nerve gas para tapusin ang mga natira. Trinidad. Kung hindi tumama, subukan ulit. Sa tingin ko, hindi pa rin ito kasing lakas ng isang sinaunang dragon. Enye. Aking prinsesa. Ang bagsik ng sandata ay isang bahagi lamang. Ang mas nakakatakot ay ang nasa likod niya. Hindi man lang alam ng monarka kung nasaan ang labanan. Ngunit gumawa pa rin ito ng isang espesyal na plano ng labanan para sa kanya. Maingat na pinag-isipan ang kombinasyon ng mga tropa. Detalyado hanggang sa kung anong oras magsisimula ang labanan. Kung saan atake. Kung paano tutugon sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang mga inihandog nating alay. Kahit ang pagpapatawag ng isang undead na antas kapitan ng nayon ay nakakahiya pa. Para mag-abala ang isang dakilang nilalang ng ganito. Nilagyan pa ng granada, na may 3 modelong high pressure, para pasabugin at buksan ang isang ligtas na daanan para sa atin. Upang maiwasang mapinsala ng natitirang nakalalasong gas ang ating sariling mga tao. Naisip pa nga nila na sa pangkat ay mayroon lamang 2 gas mask na nakalaan. Huwag nang magtanong ng mga bagay na hindi dapat itanong. Bumalik muna tayo sa teritoryo.
Piwen, hindi ko talaga inaasahang makikita kita rito. Hindi ba't dapat ay sinasamahan mo ang maliit na prinsesa patungong timog saksiyo? Huwag mong sabihing lumaban kayo pabalik dito. Salamat sa proteksyon ng Diyos ng digmaan. Kung hindi ka dumating sa tamang oras, baka nawala na ang buhay ko ngayon. Hinto. Formasyon. Peiwen, ano ang ginagawa mo? Ako si Connor. Si Connor ng nanguan. Nagkita na tayo sa bulwagan ng Fiki. Inutusan ako ng konde na maghatid ng liham sa kastilyo ng Horsesyo. Ngunit hinabol ako ng mga kaaway. Nasa kamay pa rin natin ang kastilyo ng Horsesyo. Bilisan mo, tawagin mo rito si Prinsesa Liu Shuang. Ligtas na kapag nakapasok na sa kastilyo. Ang bilis mong nakarating dito. Ibig sabihin ay malapit lang ang kampo, hindi ba? Samahan mo na ako agad para humarap sa mahal na prinsesa. Tama na, Connor. Alam mo ba kung ano ang hitsura mo kapag ngumingiti ka? Napakapangit talaga. Peiwen, napakatalino mo pa rin talaga. Noong nasa lungsod ng hari pa tayo, ikaw ang pinakanakasisilaw sa lahat. Napakahusay ng iyong sining sa espada. Perpekto ang iyong mga taktika. Sayang nga lang at maling tao ang sinundan mo. Ganoon din ako. Patawad, ngunit isuko mo na ang maliit na prinsesa. Huwag kang mag-alala. Aalagaan siyang mabuti ng Panginoon. Panginoon, sinong Panginoon? Sino ang bago mong amo? Sumama ka sa akin pabalik. At malalaman mo rin. Ang ikalimang kabalyero sa ilalim ng kagalang-galang na Marquis Gaoshai ay nagbibigay pugay sa kagalang-galang na Prinsesa Liu Shuang. At sa iyo rin, ang matapang na kapitan ng mga gwardya na si Peiwen. Ang iyong katapatan at katapangan ay kilala na sa iba't ibang kaharian at lupain. Mula Xiu hanggang Elfsong. Walang hindi nakakaalam ng iyong dakilang pangalan. Naisip mo na ba kung saan ka nagkamali? Ako, hindi ko dapat binawasan ang gantimpala sa misyon, na naging sanhi ng pagkabigo nito. Hindi ko dapat ginamit ang unit ng depensa ng lungsod para habulin ang mababang aliping iyon, na nagdulot ng malaking pinsala sa teritoryo. Ama, patawarin niyo po ako. Alam ko na pong nagkamali ako. Kung ang ina mo lang, hindi ka rin niya mapoprotektahan, ikaw na hangal ka. Mabuti na lang at mayroon kang mabuting anak. Kung hindi lang sinuri ng dakilang pari ang kanyang dugo, iisipin ko talagang hindi mo anak ang maliit na si Dimo. Kaya nga, paulit-ulit kong pinagpasensyahan ang iyong kabubuhan. Pinag-aralan naming mabuti ng aking tagapayo na sa lamangkero ang nangyari. Mula simula hanggang sa huli, ang isang aksidente ay maaaring nagkataon lamang. Ngunit kung sunod-sunod na ang mga aksidente, hindi na iyon simpleng pagkakataon lamang. Naintindihan mo ba? Hangal, isa itong uwak. Kung hindi ako nagkakamali, isa itong uwak mula sa imperyo ng Tianqiong. Isang lihim na espiya ng dakilang bansa ng mga uwak. Ang imperyo ng Tianqiong ang dating dambuhalang kaharian. Tama, nagtutugma na ang lahat. Nagtutugma na ang lahat ng detalye. Isang taong nag-aangking walang kaalam-alam sa simula. Isang lalaking may malubhang amnesia. Pero natutunan ang wikang Xiu sa loob ng isang buwan. At natutunan ang pagpapatawag ng mga undead sa loob ng 40 araw. Lahat ng iyon ay pagpapanggap lang. Ang pagpapanggap na may amnesia at walang alam ay para lang pababain ang pagbabantay ng kastilyo ng Black Crow. Tiyak na si Xiao Shiju ay may natuklasang lihim ng hindi sinasadya. Kaya siya ipinapatay. Sa kanyang pagtakas, binihag pa niya ang isang scout at isang babaeng apprentice. Ang babaeng apprentice, nilapastangan. Ang babaeng apprentice, nilapastangan. Nang makarating sa labas ng kampo ng Six Leaves, walang awa niya itong pinatay at itinapon ang bangkay. Sa loob ng kampo ng Six Leaves, patuloy siyang nagwaldas ng pera. At gumamit ng mga mahiwagang kagamitan para makuha ang loob ng Cloud Mist Ridge. Ang pera ay pwede niyang ninakaw. Pero ang mga bihirang kagamitan ba ay basta-basta na lang mapupulot. Magulo at maraming iba't ibang tao sa kampo ng Six Leaves. Tiyak na may espiya ang imperyo ng Tianqiong doon, na nagbibigay sa kanya ng pondo at mga kagamitan. At may isa pa. May isa pang kahina-hinalang bagay. Paano daling nasugatan ang mga piling crow? Siya mismo ang gumawa ng sarili niyang sugat. Nagpanggap na nagpapagamot, para natural na makalapit sa mga tao ng Fiki. Hindi natin pwedeng isantabi ang posibilidad. Nasa simula pa lang ay alam na niya, na nandoon ang mga tao ng prinsipado ng Fiki. At sila talaga ang pakay niya. Hindi lang ang federasyon ng Xiu ang nilapitan niya. Gumastos pa siya ng malaki para baguhin ang kanyang pagkakakilanlan at makapasok sa Magic Tower. Sayang lang at hindi niya alam na matagal na kaming mailihim na kasunduan sa Xiu. Kaya imposibleng magtagumpay ang pagpapadala ko ng mga tauhan para patayin siya. Hindi ko ito kasalanan. Masyadong malakas ang kalaban. Sa tuwing mabibigo ang pagpatay, nagagawa nilang palabasin na aksidente lang ito. 2 araw ang nakalipas sa pasong Evluo na binantayan ng lungsod ng Wangshan. Isang unit ng heavy infantry, kasama ang 2 tagapagsanay ng kabayo ng hukbo, ay tuluyang naubos. Kahit isang signal para humingi ng saklolo ay hindi man lang nila naipadala. Kung sinabi mo lang sa akin ng mas maaga, gagawa sana ako ng mas maayos na plano. Para hindi dumanas ng ganito kalaking pinsala ang aking mga tauhan. Sumunod kayo sa akin, ako mismo ang mag-aayos ng pagdakip. Sa batang babaeng iyon.
Kilos! Ah! Yixed, nakita mo ba ng malinaw? Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang kaunting talino mo ay walang kwentang pagpupumiglas lang bago mamatay. Bakit pa magpapakahirap, ilabas nyo na ang inyong maliit na prinsesa? At paalisin ko kayo sa labanan. Ibibigay sa inyo ng Marquez ang pinakamataas na paggalang. Bakit ka nagtaksil? Halika rito, sabihin mo sa kanya. Sumunod lang ako sa utos. Tauhan ako ng ika-4 na batang Panginoon. Sumuko na ang ika-4 na batang Panginoon sa kaharian ng Elfsong. Ito ang senyas na pinagkasunduan namin ni dating Kapitan Paywen. Ang ibig sabihin nito, handa na siyang magsakripisyo para makatakas na tayo. Kahit ano pang kalokohan ang ginagawa mo, kahit hindi ka magsalita. Kaunting oras lang naman ang masasayang sa amin. Mag-isip ka. Kapag nagsalita ka, gagamutin ka agad namin. Kung sasabihin ko. Spitz. Puwi sa inyo. Kung alam ninyo kung nasaan ang prinsesa. Dapat kayong mamatay. Bakit, hindi ba't sinabi ninyong aso ako? Kailan pa nagtaksil ang aso sa kanyang amo? Hindi ba't sinabi ko na, walang sinuman ang pwedeng humiwalay sa grupo ng mag-isa? Ako ang pumayag. Sinabi niyang lalabas muna siya para magtingin-tingin. Para maghanap ng sariwang pagkain para sa mahal na prinsesa. Mula sa pamilya ng mga tapat na sundalo ng lupain si Ariel. Nagsisilbi sa Panginoon ang buong pamilya niya. Hindi ganoon kahina ang mga mandirigma ng Fiki tulad ng iniisip mo. Naiintindihan ko. Noong narito pa si Kapitan Paywen. Ang utos ko ay utos din niya. Ngayong wala na siya. Isang estranghero pa rin ako sa tingin ng mga taong ito. Magkaiba ang tinatahak nating landas. Sa totoo lang, nagtutulungan lang naman tayo. Kung hindi ninyo matatanggap ang pamumuno ko, mabuti pang maghiwalay na lang tayo ng landas. Pagpasensyahan mo na ang aming kapabayaan. Pagbalik ni Ariel, tiyak na parurusahan at pagsasabihan namin siya ng matindi. Hindi na niya lalagpasan ang mga patakaran mo. Narito na si Ariel. Tingnan mo, nagbalik na siya. Mahal na prinsesa, may nakuha po ako para sa inyo. Ang 12 ng sundalo ng Elfsong sa likod mo. Lumapit ba ang mga bastardong iyan para makisalo sa huli mo? Walang hiya ka, nagawa mo talagang ipagkanulo ang mahal na prinsesa. Hindi ko ipinagkanulo ang prinsesa. Pinoprotektahan ko lang ang prinsesa. Walang gagawing masama ang Elfsong sa prinsesa. Maaari siyang tubusin ng mahal na konde sa pamamagitan ng pantubos. Ang takot mamatay ay ang lalaking ito na hindi malaman kung saan nanggaling. Ayokong mamatay. Kahit si Kapitan Paywen na napakalakas ay hindi sila napigilan. Hindi na tayo makakatakas pa. Huwag kayong matakot. Sugod. Arsh. Kalasag ng kawalan. Bilangguan ng mga baging. Kaawaan nawa tayo ng liwanag. Aking prinsesa, mag-aral po kayong mabuti at magbasa ng mga aklat mula ngayon. Hindi, Tia Linda. Tahan na. Lolo Locke. Ibigay mo ito kay Chen mo. At umalis na kayo rito. Kailangan mong mabuhay ng mabuti. Mag-aaral na po ako ng mabuti mula ngayon. Para sa iyo ito. Ang aklat ng mahika at mahiwagang kagamitan ni Lolo Locke.
Sinabi niyang ibigay ito sa iyo. CJ. Siya nga pala. Kung susuko ka sa pamilyang Gaushai, maaari ka rin bang tubusin? Sinabi sa akin ni Ama, kung mahuhulog ka sa kamay ng kaaway, itira mo ang huling saksak para sa iyong sarili. Magmadali ka na at tumakbo. Dongxia Northern Vehicle Factory at Dongxia Aerospace Group. Magkasamang naglabas ng FISO Electric Two-Wheeled All-Terrain Vehicle. May kabuang bigat na 100 at 10.8 kilo. Bumibilis mula 0 hanggang 100 sa loob ng 2.2 segundo. At may pinakamataas na bilis na 180 kilometro bawat oras. Kumalam ka, kumapit ng mabuti at hawakan mong maigi ang baril. Ah! Itaas ang kalasag. Hihi! Sayang naman ang mga bala ko rito. Nakarating na tayo rito. Siguro naman alam mo na ang daan pa uwi. Diretso sa Hilaga mula rito. Mga 200 kilometro lang ang layo para makarating sa Cloud Mist Ridge. Sa buong bilis ng FISO, ang 40 kilometro ay wala pang kalahating oras. Kapag naihatid ko na ang munting prinsesa pa uwi. At nakuha ko na ang lupaing ipinangako ni Piwen. Sa loob ng 1 taon, makakapag-ipon na rin ako ng lakas ng tahimik at payapa. Para hindi na ako tinutugis at nagkandara pa sa pagtakbo kung saan-saan. Tungkol naman sa mangyayari pagkatapos ng 1 taon. Kung hindi ako ang maghahanap ng gulo sa kanila, dapat na silang magpasalamat sa langit, lupa at sa mga Diyos. Halika na, pauwi na tayo.